Warning: ang kwentong ito ay batay sa lumang paniniwala at tunay na karanasan. Makinig ka, pero tandaan mo may mga kwentong hindi dapat inuulit. Sa dami ng nakikinig, kakaunti lang ang may tapang na mag-subscribe. Isa ka ba sa kanila o isa ka lang sa mga dumadaan at nawala na lang bigla? Kung naririnig mo ito, hindi pa huli ang lahat. Mag-like, mag-share, at mag-subscribe ka na sa The 13th Scream. At huwag mong kalimutan, i-click ang notification bell. Dahil minsan, ang tahimik na nakikinig, sila ang unang nawawala. Magsimula na tayo, isang kwentong hindi mo malilimutan. Ako si Manuel, isang taxi driver dito sa Maynila. 7 taon na akong nagmamaneho ng taxi, kaya gamay ko na ang bawat kalsada, iskinita at shortcut sa lungsod. Pero may isang gabing hindi ko malilimutan, isang gabi na nagbago sa buhay ko magpakailanman. Noong gabing iyon, pasado 12:00 na ng hating gabi. Malamig ang hangin, kakaunti ang mga sasakyan, at tahimik ang buong syudad. Nasa kahabaan ako ng Espanya, malapit sa isang lumang ospital, nang may pumara sa akin. Isang babae, nakasuot ng puting bestida. Mahaba ang buhok niya, natatakpan ang kalahati ng kanyang mukha. Hindi siya gaanong kita dahil sa mahinang ilaw ng poste, pero sa itsura niya, parang isa lang siyang ordinaryong pasahero. "Saan po tayo, ma'am?" tanong ko habang inaayos ang metro. Mahina at malamig ang boses niya. "Sa may bagong silang, kuya." Hindi ako nagdalawang isip. Wala namang kakaiba. Isang regular na pasada lang, kaya pinaandar ko na ang taxi. Tahimik siyang nakaupo sa likod. Hindi siya gumagalaw, hindi rin nagsasalita. Sanay na ako sa mga pasaherong pagod o ayaw makipag-usap, kaya hinayaan ko lang. Pero habang tumatakbo ang oras, napapansin kong may kung anong bumabagabag sa akin. May kakaibang lamig sa loob ng taxi kahit naka-aircon naman. Ramdam ko ang bigat ng presensya niya sa likod. "Ma'am, okay lang po kayo?" tanong ko. Sinilip ko siya sa rearview mirror. Doon ko napansin ang isang bagay na nagpahinto sa aking paghinga. Wala siyang refleksyon sa salamin. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Pilit kong kinakalma ang sarili ko, baka mali lang ang nakita ko. Baka mali lang ang anggulo ng salamin. Pero nang lingunin ko siya, nandun pa rin siya, tahimik, nakaupo, nakayuko. Gusto kong ihinto ang sasakyan, gusto kong bumaba, pero hindi ko magawa. Parang may nakadagan sa dibdib ko. Hindi ako makagalaw. Patuloy lang ako sa pagmamaneho kahit nanginginig na ang kamay ko sa manibela. Lumiko kami papasok sa bagong silang. Paliko-liko kami sa madilim na eskinita hanggang sa sinabi niya, "Dito na lang po." Huminto ako. Dahan-dahan siyang bumaba, hindi man lang lumingon o nagpasalamat. Nang lingunin ko siya, naglakad siya patungo sa isang lumang bahay, ngunit ang bahay na iyon, sirado, walang ilaw, at mas lalo akong natakot nang makita ko ang isang matandang babae na lumabas mula sa kabilang bahay. Lumapit siya sa akin at may halong pagtataka at takot sa kanyang mukha. "Anak, anong ginagawa mo dito?" "Naghatid lang po ng pasahero," sagot ko. Hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyari. Napakunot ang noo ng matanda. "Anong pasahero?" Lumingon ako sa bahay. Wala nang tao sa harapan nito. Walang kahit anong sinyalis na may bumaba roon. "Ang babaeng nakaputi po," sagot ko. "Galing siya sa Espanya, nagpahatid dito." Nanginig ang labi ng matanda. "Anak, matagal nang walang nakatira diyan. Ang huling nakatira riyan ay isang dalaga na nasagasaan sa Espanya. 3 taon na ang nakalilipas." Pakiramdam ko'y biglang tumigil ang mundo ko. Hindi ako makahinga, hindi ako makagalaw. Mabilis kong pinihit ang manibela at pinaharurot ang taxi, hindi na lumingon.
Mula noon, hindi na ako bumalik sa lugar na yon. At tuwing dumadaan ako sa Espanya, tuwing hating gabi, pakiramdam ko'y may mata pa ring nakatingin sa akin mula sa gilid ng kalsada. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang mag-subscribe sa The 13th Scream at i-click ang notification bell dahil may mga kwentong hindi lang nananatiling kwento